Wow, Iko, meron pala kayong family business na meat shop? Oo, yun na yung bumuhay sa amin all these years. Eh kayo, meron ba kayong family Meron business? din actually, travel agency. Kaya nga yung mga nahihilig ko, hindi nalalayo doon. Siyempre, being a girl, mahilig rin ako sa mga damit. Pero I noticed, puro na lang bikinis, puro na lang ano. Pero wala pa tayong travel wear. So, I wanted to make a travel wear na kung saan pwede mo ipasok yung bikinis nga na gusto ng mga babae, pwede rin yung mga jackets, drawstring pants, mga easy travel wear. So, yun, mga dreams pa lang. There. Mahilig ka ba sa arts and crafts? Sa internet? Gadgets? Clothes and accessories? So guys, start with something that you know or something that you're interested in. Yung mga dream business ko, or businesses, hindi siya yung common things. Mga weird dreams siya. For example, nung bata ko, may idea ako na, okay matawa ha, may idea ako gumawa ng isang, parang siyang consultancy company. Pero ang tawag sa mga tao, IG. IG kasi, ibig sabihin sa kanila, idea generators. So meaning, anything that your company needs, let's say, you want to fix a system, or you want to do, kahit sa advertising, pwede pumasok, parang idea generator. Tapos may commercial pa nga siya eh. Yung commercial niya, habang naglalakad yung mga tao, kailangan kasi creative kapag nasa IG ka eh. Yung company niyan, habang naglalakad sila, IG. Tapos may ID sila. Ito mga funny, diba? IG! Talagang partner na isip mo pa yun. Alam mo, Iko, unique kaya yung naisip ko. Tsaka maganda rin yung mga ganong options na ikaw yung magsisimula ng business, ganong ka-unique. Plus, ikaw yung magiging pioneer for that, diba? Sa bagay, may point ka sa sobrang unique ng business mo. Talagang wala ka Bakit? naisip Unique ba mo. talaga? Cute naman Oo, ah. okay lang naman siya eh. O, ikaw naman, Iko. Ano bang hilig mo? Ako, parang gusto ko ng pagkain. Food? And sabi ko gusto ko rin mag-Jollibee eh, pero marami ng Jollibee. So, why not come up with my own fast food? Kahit hindi ako Chinese tulad ni Tan Kak Chong. Mahilig ka ba sa pagkain? Mahilig kang magluto? Then, food business ang para sa'yo. So, it's actually advisable to start a business by choosing kung ano ang market mo. Then, get to know them. Ano nga ba yung mga kailangan at gusto nila? The market will have to match your product or service. But to start with the market, to my mind, is traditional. But if the market exists, and there is a target market, tanong mo muna sa sarili mo, yung hinahanap ba nila, kaya ko ibigay consistently? At pangalawa, type ko pa gawin. Big factor talaga yung target market na yan dahil sa kanila nakasalalay ang success ng business mo. Mukhang handa ka na, Iko ah. Pero ngayon naman, isa sa mga pinaka-importanting tanong, alam mo ba ang ipapangalan mo sa business na gusto mong itayo? Ha, Iko? Iko? Asan na siya? I'm here! By the way guys, if you're like me at marami din kayong gustong itanong, i-text nyo lahat sa amin yan at sasagutin namin to isa-isa. All you have to do is type negosyo, space your question, and send it to 2299 for all networks. O kaya naman pwede rin kayong mag-email sa amin sa bigtime@idealminds.tv or tumawag kayo sa mga numbers na to. And when we return, bibigyan namin kayo ng mga insights kung gaano ba kahalaga ang makaisip ng isang name para sa mga business nyo. So stay tuned! Street Sense. Gaano ka-importante ang pangalan ng isang negosyo? Business name? Importante rin yun, ang business name. Kasi ang collateral mo dyan ay yung character ng isang mamumuhunan, di ba? Pangalan ng negosyo. Mahalaga kasi yun sa isang tao na may sarili kang negosyo. It does matter pag maganda yung name. Pag nakaka-catch na attention ng consumers. Kasi nung una titinan mga tao, yung impact ng pangalan eh. Mas kilala ang pangalan, mas dudumukin ng tao. Is there anything else? Marami nagsasabi na hindi na daw dapat pasukin ng pagnenegosyo ang mga may stable na trabaho. Totoo ba ito? I left for Saudi Arabia, that was in 1978, for a 2-year contract. Itong pagpunta ko sa Kuwait was much more difficult kasi I was leaving my children behind. My husband invested it wisely by buying lands. Kino-concentrate ko na lang ngayon sa rice, sugar, cassava, peanut and corn. Maganda ang outcome ng investment na ito. Kahit may stable kang trabaho, mas gaganda ang kabuhayan kapag may negosyo. Kung kaya ni Eugene at Didi,
kaya mo ring umasenso. Ang bayang marunong magnegosyo, magandang kinabukasan. Kaya mo. Go Negosyo! Para magtagumpay sa negosyo, dapat daw, galing ka sa pamilya ng mga negosyante. Totoo kaya? Lumaki kami sa hirap. Hindi kami kayang pag-aralin. So, pumasok po akong katulong. At dahil din doon, nakilala ko ang ASCII. Ako yung nagpapasalamat ng malaki dahil sila yung nagbigay sa akin ng chance ng pagkakataon. Para mabaliktad ko ngayon, nagiging maganda yung takbo ng negosyo ko ngayon. Kahit di galing sa pamilya ng mga negosyante, pwede magnegosyo. Kung kaya ni Consuelo Valenzuela, kaya mo ring umasenso. Ang bayang marunong magnegosyo, magandang kinabukasan. Kaya mo. Go Negosyo! Street Sense. Gaano ka-importante ang pangalan ng isang negosyo? Kung nagkaroon ka ng pangalan with your business name na ganyan, mas madaling maiintindihan ng mga tao. Mas madali kang, matatanda ng mga tao yung name mo, so papatok yung negosyo. Importante siya kasi dito makikilala ang isang business sa pangalan. Siyempre pag may pangalan, mas madaling mahikayat yung mga tao doon bumili sa company na yon. Kailangan kasi may dating yung pangalan ng negosyo mo para yung mga customer or yung mga tao, maengganyo silang pumasok doon sa place mo. Importante rin yun dahil siyempre dito sa atin yan ang tinitingnan yung pangalan. There's no one-size-fits-all when picking a great business name. That's right, partner. Alam mo, nakadepende yan sa ilang mga considerations. Some as obvious as what your business is, or others as unique as your own personal taste and style. Pero para mas maging madali ang pagpili nyo ng business name, we will give you a few tips, just a few guidelines to steer you up in the right direction. A good business name should... Siyempre naman, di ba? Oo naman, no. Wag naman yung halos mabulol na yung mga customer nyo para lang masabi ang business name nyo. It makes sense, di ba? Correct. Dahil ang business name nyo ang magbibigay sa inyo ng identity. Yung business name kasi, yun ang first contact ng customer sa company natin. Yung retention. Yung bang kailangan yung business name na mapipili natin, yung bang kung pwedeng maging byword ng lahat ng mga magiging customer natin. Madaling bigkasin at madaling maalala. Aha! Yun ang unang nakikita at yun din ang tumatawag sa atensyon ng mga tao. So, ikaw, Chal, balita ko sa BTR, meron ka daw naiisip na business na run? Ay, may isa pa pala akong business na yun. Sagot ko, run. Napaisip ko na ito mga 2 months ago kasi mahilig ako maggawa-gawa na ganyan. Yung pangalan ng isang business is Run. Yung Run kasi, naisip ko yun kasi came to a point na ang rami-rami naming errands sa office, ang rami-raming errands ko as a student, na you just want to distribute it. Kaya nga yung mga bosses, diba, ang rami nilang secretaries, tapos yung mga alalay, lahat. So itong Run business na to, yung tagline niya, we will run your errands. Run your errands. So, for example, kahit na boyfriend ka, wala kang oras magbigay ng flowers. Susunduin namin, nakamotorsiko kami, we will run that errand for you. I-drive namin yung flowers na yun. But hindi lang siya for that. For example, may hotline din siya 24 hours. Student ka, medyo dumadaya to. Sira internet ko, kailangan ko malaman yung answer dito para mag-compute. We will also run that errand for you. Kahit anong errand, whether business, school, or love life, lahat yung gagawin. So yun. Wow! Run! As in, we run your errands! Ano na naman ako. Anyways, yung run na yan, para bumagay talaga, pangalan pa lang, alam na ng customer kung ano yung business, diba? Run para tunog mabilis. Run dahil, yun nga, we deliver errands to you, diba? Napaka-unique. Alam mo, Chal, mukhang ang big time na idea yan. Pero bakit naman hindi mo pa tinutuloy ang business na yan?